Hello guys! Welcome back to our YouTube channel, Saminado Family. So today guys, we would like to share with you ano ba yung mga province dito sa Canada na may mas mababang cost of living. So this topic is very important, especially sa mga newcomers natin or sa mga kababayan natin na may balak na pumunta or mag-settle dito sa Canada. But before that, we would like to say thank you so much sa ating mga new subscribers. Salamat po sa pag-subscribe and guys, konti na lang para sa ating road to 500 subscribers. And guys, sa mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, please consider to subscribe our YouTube channel, Saminado Family. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga paparating naming vlogs. And of course, if you like this topic, please click like button. So, yan, start natin. Gaano ba ka-importante guys ang ma-consider natin yung mababang cost of living dito sa Canada. So, actually, kahit saan namang bansa, mataas talaga yung cost of living. Especially if you are renting or nagsisimula ka pa lang sa isang bansa or nagsisimula ka pa lang dito sa Canada. So, it's very important as a newcomers way back 2022. It's very important guys na may consider natin yung province na pupuntahan natin para mas madali tayong makapag-settle. And of course, kung bago ka lang, 'di ba? Nagsisimula ka pa lang. So, isa sa mga bagay yan na kailangan natin na pag-isipang mabuti or sabi nga nila is dapat magplano tayo ng mas maayos, hindi yung ano lang natin, bigla-bigla. Kasi mas maganda yung pinagplanuhan and then nag-do tayo ng research para at the end of the day is hindi tayo magiging struggle. And of course, dito sa topic na ito, i-share ko sa inyo ano ba yung mga province na may mababang cost of living, and this one is updated this year 2024. Alright? So, first is ano nga ba yung mga nagko-component pagdating sa cost of living? Ano ba yung portion na mas malaki na apekto sa sinatawag nating cost of living? Siyempre, nandiyan na yung pinakamalaking portion kasi dyan yung house rental or apartment rental. Kasi dito sa Canada, siyempre, as a new starter o sa mga bagong nagsisimula as newcomers is yun talaga yung pinakamalaking portion na kailangan nating i-budget. So, these provinces na recommended kung para sa inyo is considered natin cost of living, magkano yung average nila. And kung bibili naman kayo ng property, sooner or later, ito din yung recommended na syempre mas mababa ang halaga ng bahay. Alright? So, syempre, pag tayo naman is may magandang plano doon sa mga ginagawa natin or dun sa bansa na pupuntahan natin, syempre lahat naman tayo guys, di ba, nangangarap tayo na magkaroon ng sariling bahay. And etong province na ito is I have top 5 provinces na may consider natin na pinakamababa ang cost of living. Guys, napakaraming province dito sa Canada. And kung hindi ka pa guys nakapag-browse sa aming YouTube channel, yan, i-browse mo yung YouTube channel namin. Marami akong na-share na ginawang vlog dyan para makatulong sa inyo. If you are one of the dreamers na pumunta dito sa Canada, advice guys, mas maganda yung magkaroon kayo muna ng research. Kasi isa sa mga bagay na ginawa namin before we move here in Canada. Especially if you have a family na, or bago pa lang nagsisimula sa maliit na pamilya. Okay, so top number 1 is
Newfoundland and Labrador, or NL. So, Newfoundland and Labrador is one of the province here in Canada, Atlantic Province. So, guys, ang inyong lingkod, dito kami nandun sa Newfoundland and Labrador. So, number 1 siya. So, cost of living in average is 1,959.82. And the average one-bedroom apartment is 906. And average property buying cost is 291,300. So, guys, nandito kami sa NL or Newfoundland. Ang dami na rin mga Pilipino dito, guys, actually. So, before, nung dumating kami, pailan-ilang lang. Tapos, yun, hanggang sa after 2 years, talagang ano na, ang dami ng mga Pilipino dito. So, yun. Newfoundland and Labrador are nearly the same size as California. So, yung size nitong province na ito, ng NL, talaga napakalaki, guys. 2 years na kami dito, pero we're not explore pa yung buong Newfoundland and Labrador. Talagang napakalaki niya. Ang mga province dito sa Canada is, sobrang ang lalaki, magkakaiba-iba halos ng oras. At the same time, ang iba, mag-airplane ka pa para makapunta ka sa other province. So, yon. And, ayun, yun ang pinakamababa. Actually, number 1. So, number 2 is New Brunswick. So, ang New Brunswick, guys, is another Atlantic province here in Canada. So, sinasabi dito, guys, na ang New Brunswick is a combination of French and English language. So, dalawa yung ginagamit dito. But, I forgot to tell na yung dito sa NL, hindi ako naka-encounter ng mga French na salita. So, but yung mga student dito nag-aaral ng French. Okay? But here in New Brunswick, ginagamit nila is 2 language, which is French and English. So, cost of living sa New Brunswick is 1,998.71. Ang average apartment na with 1 bedroom for rent is 1,695. And the average property buying cost is 287,900. So, in addition to affordable real estate, New Brunswick provide cost-effective essential services like water, gas, and electricity, which are notable cheaper than the national average. So, one of the reasons that province is an affordable place to live is because of their little employment in New Brunswick, and therefore, little demand for housing resulting a few buyers. So, ito ay pangalawa sa mababa. Okay? So, for number 3 is Saskatchewan. So, ang Saskatchewan naman is top 3. Average of cost of living is 2,177.40. Ang average 1-bedroom apartment rental is 1,152. And the average property buying cost is 324,400. So guys, kung etong Saskatchewan is lang siya, malapit siya sa Alberta actually. And yun, marami tayong mga kababayan na nasa Saskatchewan and mga kaibigan na nasa Saskatchewan. So, yan, isa sa mga din siya, mababa ang cost of living. And guys, ang bilis din diyang mga permanent residents sa Saskatchewan. So, yun. And nung nakaraan, guys, yung Saskatchewan nag-hiring sila sa Pilipinas. Tapos pumunta doon pumunta talaga yung mga employer. So, isa sa mga magandang records ang province of Saskatchewan sa mga employer. Napakaganda ng records sa mga Pilipino dyan. So, siguro, syempre, kaya sila, mas ideal, nila, employees mga Pilipino. And subok na mga Pilipino. Kaya talagang nag-i-invest yung mga employer na pumunta sa bansa natin, sa Philippines, para magkuha ng mga immigrants or mga temporary foreign workers. Okay? That's for number. And goes to number 4 is
Manitoba. So, cost of living here in Manitoba is 2,135.10. Average one-bedroom apartment rental is 1,303. And the average property buying cost is 328,564. So, yung Manitoba is ang marami naman dyan is mga Pilipino natin na truck driver dyan sa Manitoba. And, ayun, may friends din ako dyan sa Manitoba. So, kasama siya talaga sa, sa top 4. Pero, hindi pa ako familiar kung ano bang mga trabaho. Actually, hindi pa ako familiar din sa, sa Manitoba na bukod sa truck driver. Okay, but they said recommended yun sa mababa ang cost of living. Okay, and for number 5 is Prince Edward Island. So, Prince Edward Island is another province here in Atlantic Province. So, ang cost of living nila is 1,643.44. Average one-bedroom apartment is 945. And the average property buying cost is 361,800. So, ang PEI or Prince Edward Island is, yan, marami din tayong mga kababayan and more on, sila dyan, mga factory. So, din siya, marami ding opportunity dyan sa, Prince Edward Island. Okay? So, marami silang, marami niyang mga beaches, tapos, sila din yung nagsusupply ng mga potatoes and mga lobster. Yan, sa Prince Edward Island. For number 6 is Nova Scotia. So, Nova Scotia is another province here in Atlantic Province. Guys, na-notice nyo ba na halos ang mababang cost of living ay nandito sa Atlantic Province? So, yun, number 6 is Nova Scotia. So, ang cost of living is 2,445.37. Average one-bedroom apartment rental is 2,038. And the average property buying cost is 390,000. So, yan, sa may Nova Scotia. So, marami akong makakilala na from Ontario, from BC or British Columbia, pumupunta sila sa Nova Scotia. Doon sila nagsisettle kasi mas mura daw yung bahay doon. So, again, it depends on you kung saan kayo mas prepared nyo tumira ng mga nasabi kong provinces. Okay? For number 7 is cost of living for Quebec is 1,977.01. Average one-bedroom apartment is 1,777. And average property buying cost is 485,407. So, dito guys sa Quebec is French, French language talaga dito. And, guys, marami dito sa mga kababayan natin is, sila dito, nag-start sila ng temporary foreign workers and then mag-aaral ka while you are working. Habang nag-aaral ka, habang nagtatrabaho ka, nag-aaral ka din ng French language. And that's the one of the requirements dito sa Quebec bago ka makapag-apply ng permanent residence. Okay? So, yan. Napakalaking probinsya, Quebec. So, yun lang guys, ang mga, actually that one is top 7. I forgot. I'm sorry. That's top 7 na recommended na mas mababa ang cost of living compare mo sa ibang probinsya. Alright? So, sabi dito, determine the lowest provinces with a cost of living with the best quality of life involves assessing factors such as safe na neighborhood. So, masasabi ko na thumbs up kami dito sa Newfoundland and Labrador, which dito kami talaga nag-start as newcomers. And
ayun, actually, malaking bagay na mas mababa yung cost of living para syempre makapag-start tayo ng mas hindi ganun ka-struggle. But again guys, it depends pa rin sa atin kung paano tayo gumastos, ano yung goal natin sa buhay, and of course yung mga paano tayo magplano for everyday natin na kinikita, 'di ba? Sabi nga nila kahit mas malaki yung kita mo pero hindi mo naman nababudget ng maayos, is useless pa rin. Okay, so yun lang guys, that's all for today's ang may share ko sa inyo para magkaroon kayo ng konting informasyon or konting idea na pwede nyo may consider when you are planning or moving here to Canada. So, if you like this topic for today's, please, huwag natin kalimutang i-click ang like button, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa our YouTube channel, don't forget to subscribe sa Minado Family, and of course, sa mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe, please consider to subscribe our YouTube channel. That's all for today's, and see you in the next vlog. Bye-bye!